What's up, Coffee Coders? Nandito na tayo sa ating part 3 ng ating part 6 CSS course which talks about float and clear properties. Bali, magiging parang continuation lang to or extended version ng ating previous topic which talks about CSS positioning and other alternatives sa ating na pwede natin gamitin na. So, let's start. Dalawa lang naman to, isang float and clear. Pero mahalaga din malaman kung ano nga ba yung purpose itong dalawa. Especially kapag no options kayo sa paggamit or especially sa pag-position ng yung images or wrapping elements pagdating sa inyong HTML containers. Alright, so start tayo kay float. Si float property is used to position an element to the left or right of its container. Ibig sabihin, doon lang siya sa container kung saan siya nakalagay, allowing other elements like text to float around it. So bounded lang siya ng container or parent container niya, wala nang iba. And then, meron siyang pwede maging 4 values. Left, right, none, and inherit. So, ang none is the default value of float. Ibig sabihin, kahit na wala kang ilagay na element or wala kang ilagay na property sa yung element or CSS class is yun na yung magiging value niya. So, pwede mo rin naman specify. And then, yung inherit naman, syempre, inherit niya lang yung float property value na galing sa parent niya. So, let's start this one. Medyo short topic lang naman to. Let's look back on our example. Ayan, so meron ako ditong ginawang mga examples for our float property. And then, subukan natin silang lahat. Tapos, para malaman natin kung ano nga ba yung application nila pagdating or yung paano sila nagdi-display sa element. So, start tayo kay float left. Alright, float left. And then, lagyan natin ng float left. Tapos, margin left or margin right. 20px. Then, lagyan natin ng width. 50px. Yan. Tapos, background color green. Refresh. So, kung papansin natin, nagmukha siyang inline element dahil na-display siya inline with the second element natin or second child element which is yung float, right? Okay. So, parang ginawa mo is nagdi-display flex ka. Pero another way around siya dahil ang ginagamit mo instead of display, property, and value, gumamit ka ng float left. Okay, ang ginagawa naman nitong float left is nira-wrap niya or pinapaligiran niya ng ibang elements yung iyong class or yung element na ginamit mo para ma-accommodate yung ibang elements na kailangan mo dito sa yung HTML. Alright? So, yun yung float left and then try natin yung float right. Ayan, so sa float right, napunta siya sa gilid ng iyong HTML element which is yung container, no? Itong container na to. Okay? So, pag dinoble natin itong container, alisin natin yung ibang yan. Sumunod pa rin siya sa tamang document flow. Although, ang ginawa niya, pinaligiran niya yung element na container ng mga values or mga classes using float left and float right. Okay, itong float na nasa gitna siya dahil nga wala naman siyang or siya yung default value ng container mo which is itong element. Alright? Yung float na nasa gitna siya dahil nga as default value lahat ng elements with float left and float right gaya ng nabanggit dito is papaligiran niya yung ibang elements depende sa naging class nila. Kaya, yun yung naging itsura dito. So, nagmukha siyang centered, pero, ang ginamit lang natin na property value dyan is float left and float right. So, yun yung interpretation ng ating example. So, kapag min-maximize mo yan or nalakihan mo pa, kahit na anong gawin mo, lagi siyang float left or float right. Or nasa left and right siya ng iyong container. Alright?
mapa-largest or smallest, lagi siyang nasa gitna ng float left and float right. So yung float inherit naman, syempre, by label, ini-inherit niya lang yung property ng ng parent element. So ano nga ba yung parent element ng float inherit? Syempre si float right. Again, yung interpretation lang ng float is nilalagay niya yung element sa left and right ng kanyang parent container. Dito sa second example natin, hindi naman siya napunta sa kahit na saan or hindi siya napunta sa any part ng container or parent element dahil nga wala naman tayo specify dito. Kaya, ang nangyari dito is naging black elements lang silang lahat. Alright? Walang override na nangyari pagdating sa display. Kaya yun yung naging kinalabasan. Proceed na tayo sa next property natin, which is yung clear. So, sunod natin is yung clear property. The clear property is used to prevent elements from wrapping around floated elements. So, meron tong apat na values, left, right, both, and none. So, let's look on this example. So, let's say meron tayong float none, no? Na element dito. Pag ni-specify natin yung clear, aalisin niya sa paligid lahat ng float left elements or float right elements, pati yung inherit. Okay? Ibig sabihin, wala siyang magiging katabi dapat pagdating sa clear. Okay? Yun yung purpose ng clear property. So, kapag ni-specify natin dito, float none, and then clear left, again, aalisin niya sa paligid na left and right side niya yung float na elements natin. So, pag float left, ayan. So, since wala na siyang sa paligid na float left, nandito na siya sa baba. Okay? So, yun yung clear left. Pag clear right, paano naman pag clear right? Magiging same din ba siya dito? Ang sagot ay hindi. Magkakaroon siya ng space na same dito sa inherit dahil nga, iniwasan niya rin yung inherit values kung nasa nakalagay yung float right mo. Lahat ng float properties or float values mo, iiwasan niya at hindi dapat ma-display sa isang line. Okay? So, I'll save. Ayan. So, kung napapansin natin, nagkaroon ng space dahil iniwasan niya tong inherit. Alright? So, kapag bot naman, syempre, same lang yan na magiging itsura. So, dahil nga, ang nangyari naman dito is yung pinakamalaking element or pinakamalaking width ng element is yung float right. Yun yung iniwasan niya. Okay? So, kung ano man yung malaking height, yun yung iwasan niya. Depende sa mga elements na mayroong float left and float right values. Okay? So, kapag ganan, syempre, ilalagay niya ulit sa gitna. Ayan. So, yun yung float property and clear property values natin pagdating sa example natin ngayon. So, yun lang yung short explanation behind this. And, so useful to kapag meron kang chat messaging or mga images, buttons na floating around your element or HTML document. Okay, so magamit mo itong dalawa. And I hope na ma-explore nyo pa to kung ano nga ba yung ibang applications nito pagdating sa HTML. So, tapos na tayo sa part 3 ng ating CSS part 6 ng ating CSS course. Let's proceed na sa ating part 4. Last 2. Let's go.